Hey everyone, welcome to Mad Acts 2020. I really am praying today and deciding for God to use this channel to change your life for the good and to believe again that God is able to do exceedingly abundantly above all that you could ask or think. Once again, thank you so much for your continued support, and if you are new to my channel, don't forget to click subscribe for more weekly updates on Mad Acts 2020. God bless everyone, God cares. Praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord. It's Friday and it's our ministry time. Praise the Lord. It's a day of transport ministry. Let's go. So, ayan po. For those who are new to this channel, this is Mad Acts 2020. Mad Acts make a difference, and Acts 2020 it's based on the Bible. Yan yung Acts 2020. Hindi daw hindi magsasawang mag-share. Yan. Yun yung sa Acts 2020. So, welcome here. Welcome po. Welcome. Parang ang liwanag ko. Welcome dito kay Mad Acts 2020. Thank you so much for your continuous support. Sa wala pong sawang pagsuporta. Sobrang liwanag at ganun. Oh, ganun. Super liwanag. Ganyan lang dapat. Sa walang sawang pagsuporta kay Mad Acts, maraming salamat po. And I pray and I encourage po sa bawat isa na whatever situation you may be in, be encouraged po. God has you in the palm of His hand. Let's keep trusting God. Let's keep waiting and expectant, because God is full of surprises for those who are naghihintay, nagtitiwala sa Kanya. Amen, amen. Praise the Lord. So, I hope you guys are all in a good shape. Nasa mabuti kayong kalagayan. And if you are free today or sa mga darating na araw, saan man po sa inyong lugar, ano man po yung araw ng inyong service, find nearest church near you po. It's really napaka-importante po na tayo ay nakakapakinig ng salita ng Diyos. Importante po na tayo ay, ayan na naman yung si liwanag. Importante po na tayo ay dumadalo sa gawain ng Panginoon. Panalangin natin na patuloy tayo magkaroon ng uhaw sa Kanyang mga salita. Amen. Praise the Lord. So let's go. Transport ministry tayo. Let's go. Ayan, actually tawin na po ako sa mga kapatid. Praise God. Thank you so much po once again. Thank you. Let's go. Ano na po kami? Tulong natin dyan. Ako na sasara nito. Ayun ba? Yes, Lord. A few moments later. Sabi mo nga sa mga kaibigan po natin, mga kapatid po natin, when we preach the word, it's not just preaching or sharing the word. But as for me, I believe it is just like a man called to sow a seed. Kaya ang aming pong bahagi, trabaho po ni Pastor Abraham, at po natin pong mga kaibigan po sa ICAP, Pastor Alan, at at the same time, mga kapatiran po natin, ministers.
They are not just preachers and ministers of the word, but as I believe, we are all sowers of the word. Because we believe the word of God are seeds, yung po ay binhi. So today, A few moments later. who are wrongly dividing them. Na po? Kaya sabi ng Panginoon kay Paul to Timothy, study to show yourself approved unto God, rightly or skillfully, and of course, analytically studying the Word. It's not just study, but analytically and skillfully. Sabihin, parang ang skillful and analytical approach to studying the Word is that meron tayong craving, meron tayong delight, meron tayong hunger doon. At nag-excite ang ating puso whenever we see the Word of God. No, I have so many things to share to you. Nakalimutan po ni Pastor na sabihin sa inyo magdala kayo ng tanghalian at ng hapunan dahil tayo po'y mag-uusap ng salita ng Diyos maghapon. Amen. Biro lang po yun. Ako po ay naniniwala dun sa 11th commandment ng mga ministers. Alam niyo ba yung 11th commandment? They that preach short shall be invited again. Amen. Kaya po, pipiliin ko po maging maiksi para po magkita-kita po tayo muli. Amen. Lalo ko po yung kwento sa isang anniversary, yung pong isang bisita, nagpritsa ang haba-haba, mabot siguro mga 2 kalahating oras. Ang gawain po nila po ay lunch for 2 hours. And then the minister guest exceeded 30 minutes. Hanggang sa habang nagpipreach siya, kalahati na kanyang pagtuturo, naubos na po yung mga tao, nagsisiuwi na. Dahil may mga appointment at after 2 hours, sila po ay dapat lumabas na. So, tapos na siya, nagulat siya, wala ng tao. Natira na lang po 2 sa likuran niya. And then, pagkatapos siya mag-preach, sabi niya, maraming salamat sa inyo mga kaibigan ko. Naghintay kayo at nagtiyagang makinig sa akin. Samantalang iba'y nagsiuwi na. Sumagot yung mag-asawang nasa likod niya kasi po, mag-preach pa rin po kami pagkatapos niyo. Yung pala, bisita rin. Buti na lang wala. Wala akong kasama ngayong umaga. Ako po ay meron pong kalayaan po magbahagi sa inyo. Now, my topic is entitled Resolution or Reaffirmation. Which have you? Resolution or Reaffirmation. You know, in Genesis chapter 1, as early as in Genesis chapter 1, verse number 3 and 4, sabi po in the beginning, in the beginning, sabi po doon ng verse 1. And of course, the following discourse of the Bible, mula po verse 2 and then the latter verses, nakita po doon po yung pong mga kaganapan. But I noticed, along that those verses, in verse number 3 and 4, napakaagang sinabi ng Panginoon, and God said, because there was all deep darkness on the face of the earth. Di po ba? In the beginning. The earth is void. Sabi po doon,